Kwento ng pulubi sa Manila. Isang araw, sa mga kalsada ng Maynila, may isang pulubi na nagngangalang Juan. Ipinanganak si Juan sa kahirapan at sa kalsadang iyon siya lumaki, naghahanap buhay gamit ang mga tansan na kanyang nakuha sa mga basurahan. Araw-araw, siya'y naglalakad ng may bitbit na maliliit na kahon na puno ng mga tansan na pinaghihirapan niyang kolektahin. Sa paglipas ng mga panahon, nakilala ni Juan ang iba't ibang tao sa kanyang ruta, mga kapwa pulubi, mabubuting puso, at ilang mga taong nagbibigay tulong sa kanya. Isa sa mga taong ito ay si Mang Pedro, isang matandang may-ari ng maliit na tindahan sa kanto. Binibigyan ni Mang Pedro si Juan ng tulong tuwing kinakailangan nito. Isang araw, may dumating na grupo ng mga estudyante sa kalsada kung saan lagi naroroon si Juan. Pinansin sila ni Juan, at dala ng kuryosidad, tinanong niya ang isa sa mga estudyante kung bakit sila nandoon. Ito pala ay para sa kanilang proyektong pang-eskwela tungkol sa mga taong nakararanas ng kahirapan. Nahikayat si Juan na ibahagi ang kanyang kwento. Sa pagkukwento niya, nakwento niya ang mga hirap at pagsubok na kanyang pinagdaanan, ngunit hindi rin nawawala ang kanyang pag-asa at determinasyon na mabago ang kanyang kalagayan. Natouch ang mga estudyante sa kanyang kwento, at sila'y nagtulong-tulong na magbigay tulong kay Juan. Sa tulong ng mga estudyante at iba pang taong nakilala ni Juan sa kalsada, unti-unti siyang nakaahon mula sa kahirapan. Nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-aral at matuto ng mga bagong kasanayan. Hindi lang siya naging isang kwento ng kahirapan, kundi isang halimbawa ng pag-asa at pagbabago sa mga taong naniniwala sa kanya. Sa paglipas ng mga buwan, patuloy na umunlad si Juan. Natuto siyang gumawa ng mga simpleng produktong maaari niyang ibenta, tulad ng mga keychain na gawa sa mga recycled na materyales. Sa tulong ng mga estudyante at iba pang tao na sumuporta sa kanya, unti-unti niyang naipundar ang kanyang munting negosyo. Isang araw, napansin niya na mas marami na ang bumibili ng kanyang mga produkto. Dahil sa kanyang sipag, tiyaga, at determinasyon, naging inspirasyon siya sa iba't ibang tao sa komunidad. Marami ang humanga sa kanyang kwento ng pag-angat mula sa kahirapan. Nagkaroon din si Juan ng pagkakataon na magbigay ng mga motivational talks sa mga paaralan at organisasyon. Ipinakita niya sa kanilang lahat na kahit sa mga pinakamahirap na sitwasyon, mayroong pag-asa at puwang para sa pagbabago. Sa tulong ng kanyang sipag, tiyaga, at mga taong nagmamahal sa kanya, naging positibo ang direksyon ng buhay ni Juan. Hindi lamang siya naging tagumpay sa negosyo, kundi naging instrumento rin siya ng pag-asa at pag-angat para sa iba pang mga pulubi at taong nangangailangan sa kanyang komunidad. At sa huli, ang kwento ni Juan ay nagpapakita ng lakas ng loob, determinasyon, at kabutihan ng puso ng isang tao na kahit sa hirap ng buhay, ay kayang baguhin ang takbo ng kanyang kapalaran. Natapos na ang kwento ni Juan, isang pulubi sa Maynila, ngunit ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami. Ipinakita niya kung paano ang determinasyon at pag-asa ay maaaring magbukas ng mga pintuan ng pagbabago sa kabila ng kahirapan. Ang kwento ni Juan ay patunay na bawat isa sa atin ay may kakayahang baguhin ang ating mga buhay, at sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa isa't isa, maaari nating makamit ang positibong pagbabago.